Alam mo ba na bawat taon may daang containers ang nawawala sa dagat? Oo, tama ang narinig mo. Yung mga container na naglalaman ng kotse, appliances, pagkain o kahit mamahaling produkto, minsan ay nahuhulog na lang sa gitna ng karagatan. Pero paano nga ba nangyayari yun? Paano nawawala ang napakalaking container na tumitimbang na mahigit 20 hanggang 30 tonelada? Pag-usapan natin. Sa buong mundo, mahigit 200 million containers na tinatransport bawat taon sa mga container ships. Ang mga barkong ito ay parang floating cities sa laki. May mga barko na kaya magdala ng 20,000 hanggang 24,000 containers sa isang biyahe. Pero kahit gaano ka-advance ang technology sa shipping, may mga pagkakataon pa rin na nahuhulog ang containers sa dagat. Ayon sa World Shipping Council, tinatayang daang containers ang nawawala bawat taon. Pero bakit? Unang dahilan, malakas na bagyo at malalaking alon. Isa sa pinaka-common na dahilan ay masamang panahon. Kapag ang barko ay dumaan sa bagyo o malalakas na alon, maaaring umabot ang alon sa 10 hanggang 15 metro ang taas, parang 3 hanggang 5 palapag na gusali. Kapag tinamaan ng ganitong alon ng barko, nagkakaroon ng matinding pagtagilid o rolling. Kapag sobrang paggalaw ng barko, pwedeng matumba ang stock ng containers. Kapag bumigay ang locking system, diretso itong nahuhulog sa dagat. Ikalawang dahilan, mali ang pagkaka-stow ng container. Sa container ship, may specific na paraan kung paano inaayos ang containers. Tinatawag itong stowage plan. Isinasaalang-alang dito ang timbang ng container, laman ng cargo, balance ng barko. Halimbawa, kung ang mabibigat na containers ay nailagay sa taas at ang magaan ay nasa baba, pwede itong magdulot ng imbalance. Kapag gumalaw ang barko sa alon, mas madaling matumba ang stock ng containers. Ikatlong dahilan, sira o mahinang lashing. Ang mga containers ay hindi lang basta nakapatong. Kinagamitan ito ng twist lock at lashing rods para hindi gumalaw. Pero kung minsan, maaring maluwag ang locking, may nasirang kagamitan o hindi maayos ang pagkakasecure. Kapag nangyari yun, isang malakas na alon lang ay sapat na para matanggal ang container sa stock. Ika-4 na dahilan, parametric rolling. Ito ang isa sa pinakadelikadong phenomenon sa container ships. Tinatawag itong parametric rolling. Ito ay biglang malakas na pag-ugay ng barko mula kaliwa papuntang kanan dahil sa kombinasyon ng laki ng alon, bilis ng barko, direksyon ng alon. Kapag nangyari to, ang barko ay maaaring biglang tumagilid ng sobra. At kapag nangyari yon, ang buong stock ng containers ay pwedeng gumuho na parang domino. Isang tunay na pangyayari, noong 2020, isang container ship na tinatawag na One Apus ang nawalan ng mahigit 1,800 containers sa Pacific Ocean. Ito ang isa sa pinakamalaking container loss sa history ng shipping. Isipin mo, 1,800 containers ang nahulog sa dagat at karamihan sa mga to hindi na nahanap pa. Ano ang nangyayari sa mga container na nahulog? Kapag nahulog ang container sa dagat, may dalawang posibleng mangyari. Lulubog agad dahil sa bigat o lulutang muna kung may hangin sa loob. Kapag lumutang ito, maaaring itong maging delikado sa ibang barko dahil parang invisible obstacle sa dagat. Sa kalaunan, karamihan sa mga containers ay lulubog sa seabed at kadalasan hindi na ito nare-recover. Ano nga ba ang posibleng epekto nito sa kalikasan? Kapag ang laman ng container ay chemical, plastic o hazardous materials, pwede ito makaapekto sa marine environment. May mga pagkakataon din na ang laman ng container ay lumalabas sa dagat at napupunta sa mga beach sa ibang bansa. May mga kaso pa nga na rubber ducks, sapatos at laruan ang natagpuan sa iba't ibang baybayin ng mundo dahil sa container accidents. Kaya kahit napakalaki at napaka-advanced na mga modern container ships, ang dagat ay nananatiling hindi kayang kontrolin ng tao. Isang malakas na bagyo, maling stowage o biglaang paggalaw ng barko ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga container sa gitna ng karagatan. At ang bawat container na yun ay maaaring may laman na milyong halaga ng produkto. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang malaking container ship sa dagat, tandaan mo, hindi lang ito nagdadala ng libu-libong containers. Ito rin ay nagipaglaban araw-araw sa lakas ng karagatan. So yun lang po mga idol, sana may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang i-like at i-share. Keep safe and God bless.